awaken your people. Come awaken your seed. God of revival, pull it out, pull it out. Every stronghold will crumble. I hear the chants of the ground. Oh God of revival, pull it out. To every heart, come awaken your people. Come awaken your seed. God of revival, pull it out, pull it out. Every stronghold will crumble. I hear the chants of the ground. God of revival, pull it out, pull it out. The darkest time, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let your summer come. You let it come. Oh God of revival, the darkest time, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, Huwag natin palakpakan ng Panginoon. Taas natin ang Diyos. Hallelujah! Jesus Christ, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Para sa ating announcement at prayer request, dalangin natin, meron tayong scheduled worship na ito tayo panalangin na araw-araw ng devotion para sa ating tunangin, panalangin ng hapon o ng gabi, ang bawat isang tayo ng pumangin. Dalangin din natin ang Sunday School, panalangin natin ang pagtuturo, pag-aaral sa salita ng Panginoon, dahil ng umaga, darating tayo ang ating panagbalang morning worship, at sa gabi naman ng evening worship, Sister Ted, ang ating midweek service, and Wednesday, Sister Ted ng gabi. Hallelujah. Panalangin din natin ang aking announcement na tayong Jubilee service sa Baclaran, June 28, street preaching survey every weekend, Bible studies sa weekdays, at i-implement ang chain prayer every Thursday. Panalangin din natin ang pagtutuloy ng mga activities ng Panginoon, prayer and fasting, at sinuwa natin in the first and last day of the month. Panalangin din natin ating mga leaders, Church International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, sama din natin Pastor Tom Payne, Galingan, Covery, Pastor Howard Warner, Pastor Paul Stephens, Pastor Mark Olson, panalangin natin ang national leader, Pastor Boyd Esipita. Malakasan, kasilahan ng ating mga leaders, patuloy na gabayan ng Panginoon. Sama din natin panalangin ang mga regional leaders, Pastor Frank Dalaventura, Pastor Laro Lutay, Pastor Ernie Herente, Pastor Charlie Carrias, at Pastor Yel Sebel na Iloilo. Panalangin din natin ang aming Mother Church, Pastor Rico Herrera, ang Baclaran, sa atin natin ang mga brother churches ng Baclaran, Pastor Person Buena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Rizal, Pastor Vincent Saber, Pastor Marzo Villago, Pastor Bong Cardosa, Pastor Junay China, Pastor Santo Paul, Pastor Elvin David, Pastor Jonathan Shares, at Pastor Jess Pancho. Lapit na sa Panginoon ng mga missionary churches all over the world, Israel, Pastor Jonathan Pasqua, Laos, Pastor Lili Palamillo, sa Indonesia, Vietnam, Pastor Dewey Dao, sama din natin silang panalangin, at mga kapatiran pa sa ibalang dagat. Hallelujah. Sama din natin pag-pray ang Upper and Moral Church, panalangin natin ang ating pastor, Pastor Lucena, Menastra Bayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, Solaki, tayo din nalahan ito ng sariling church lot and building, transportation, vehicles, at mga activities ng buhay ng Diyos.
Hallelujah. Manalangin din natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, mga government officials, na nag-pray at patuloy ng pagdadala ng salita ng Panginoon. Hallelujah. At sa ating mga healing request, prayer request, pagdalangin natin kung ito pagalingan, si Sir Garcia, Brother Bruno Catalo, kung Flash and Shirley San Pedro, Ina Lorena San Gabulo. Dalangin din natin kay Sister Cheryl Isay, ang pangasawa ni Pastor Richard, Pastor Tompe, kay Kili, kay Casey, kay Brother John Arlen Bucos, at sa ating mga mahal sa buhay. Patuloy natin panalangin, mga kita na kilala sa salita ng Diyos, ay patuloy din natin siyaran, bigay ng malakasan din ang mga bawal sa fellowship. Hallelujah. Praise God. At sa mga karagdagang mabalita ang ating pastor ang magugulat. Hallelujah. Pagkatay dumawa sa panalangin, yung sarap, purihin, malakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Lord Jesus. Hallelujah. Dakila at akat na Diyos. Salamat po Panginoon sa iyong kabutihan, salamat sa iyong biyaya, dakilang Diyos, ang dalangin po namin Panginoon, pagpalain mo ang fellowship, pagpalain mo ang kapulungan nito, sumahan mo kami sa aming pagtitipon, dakilang Diyos sa iyong banal na pangalan. Ang bawat nabanggit sa unahan, iunan mo po ang iyong mapagpalang kamay para sa kanila, dakilang Diyos. Ang aming bansa, ang dalangin pa rin namin ay iyong pagpalain at iyong ang himasukan natin ng Diyos, pagkariin ng kapayapaan at kaayusan sa bansa namin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Lord, tuloy namin dinadalangin sa iyo, sa Cherry o God. Bless mo po siya, ikaw mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan sa kanyang operasyon ngayon, Panginoon. Ikaw mag-provide at mag-ingat ng kanyang buhay ng ilang Diyos. God, maraming po salamat, Panginoon. At ang aming Mother Church, aming hinihingi na iyong pagpalain, samahan ng Baclaran Church. O God, itong dalangin namin maging ang aming national pastor, national leader, o God, Pastor Boyd Sipida. Pagpalain mo po siya at ingatan at palaguin mo pa ang kanyang ministry, O God. Maraming salamat sa iyong kabutihan o dakilang Diyos. Salamat sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. So, minsan pa, awitan natin ang Panginoon, I got my mind, may God love the Lord. Father's Day to sa mga ama, pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy tayo na bigyan ng kakayanan na magampanan namin yung ating tungkulin bilang isang ama ng ating mga anak. Praise God. Okay, so wala na nalimutan sa mga announcement natin. Nagkaroon na kami na. Okay, tulad ng ating parating ang ginagawa. Salamat nga pala doon naman, kasalamatan ko yung mga kabataan na lumalabas, nag-share ng unang Word of God. Salamat sa Panginoon. Kayo po'y kalakas na po. Amen. Praise God. Sinasama ko sa panalangin at pagpunahin ng Diyos yung ating mga ginagawa. Okay, so diretso na tayo tulad ng ating mga ginagawa. Yes, tama. Patuloy na ginagawa sa gawain ng Panginoon ay liligo ng pananalapi para sa gawain ng Panginoon Diyos dahil ito'y bahagi, amen, ng gawain ng ating Panginoon. Bakit natin itong ginagawa? Simple lang.
Una, ito po isang akto ng pagpapasalamat sa Panginoon. At pangalawa, ito isang gawa ng pagkilala. Wala po akong alam na taong kumikilala sa isang o sa sino man na kinikilala at pinararalan niya na hindi bahagi ang pananalapi. Ang isang bagay na makikita natin diyan ay itong si Kapitan Naaman. Alam natin yan, naglalagap yan at natalayan sa 2 Kings chapter 5. Yung buong buhay niya, ito si Naaman ay may keto. Siya ay matagumpay na lalaki, pero siya ay may keto. Pero ang isang bata ay nakusap sa kanya at sinabi, ano nawa ang aking Panginoon ay pumunta sa Diyos ng Israel upang siya ay gumaling. At itinalay niya, pumunta siya doon. Sa simula ay nainsulto siya sa simula. Makikita natin yun, kung babasahin ninyo, nainsulto siya dahil hindi siya nilabas ng propeta, kundi ang lumabas ay isang disciple ni Propeta Eliseo at sinabi, maligo ka sa ilog ng Jordan at doon siya na-open. Sabi niya, akala ko lalabasin niya ako. Kaya tataas niya yung kamay. Kasi pumunta siya doon ng personal, pumatok sa pintuan ng bahay ni Eliseo, pero hindi siya nilabas ni Eliseo. Kilala siya. Kapitan siya, nakubuhin, matalumpay na kapitan. Mapagtalumpay. Marami siyang naabot. Marami siyang nasakot. Matapang na hiniral, pero hindi siya nilabas. Kaya sumama ang loob niya. Pero kung pag-isingin natin yung istorya, sinunod niya, bumubog siya doon sa ilog ng Jordan at paglabas niya, pag-ahod niya, bumalik sa balat ng isang baka, ang kanyang balat, bumalik siya. Extension yun ang kanyang buhay. Kaya ano sabi roon, siya'y bumalik sa propeta. At siyempre, wala na yung kanyang sama ng loob kasi bumalik siya. Anong sabi roon? Pahintulutan mo, ikaw ay aking handugan. Mula ngayon, wala mong kikilalaning Diyos malipat sa Diyos ng Israel. Kaya kita natin doon bahagi ang pagbibigay sa pagkilala. Kung paano mo kinikilala ang isang tao. Pinakita ni Naaman kung paano niya kinilala ang ating Panginoon. Binigyan niya ito na handog. Yun ang makikita natin. Kaya, ang pagbibigay ay isang akto ng pasasalamat at ng pagkilala. Kaya nasabi nga, marinig ko narinig, lalo na kay Pastor Ernie, sa ating ibinibigay, nakikita natin kung paano mo kinikilala ang taong binibigyan mo. Pagkilala na yan. Diba? Ito yan. Diba? Minsan nababanggit ko na yan, lalo na pag naroon ng Pasko, may kumakato, may namamasko. Kaya ng Pasko po, diba? Bibigyan, kasabihin ng anak, sino yun? Wala po, mga street children lang dyan sa labas, mga mangyan. Bigyan mo ng candy. Tukan mo ng mga candy dyan. Marami akong biniling candy dyan, mamigay mo. Bigyan mo ng tigla-tatlo. Yan. Yan ang style. Mamaya, pag mayroong pumatok ulit, ang Pasko po, sino yun? Mami, yung kinaanak mo. Ano nga sabihin? Ay, papasukin. Pakainin ng spaghetti. Tapos, bigyan mo ng 200. At kinaanak eh. Mamaya, pagkatapos ulit, ikakatok ulit. Ano ang sasabihin ng Mama, Mamis, si Lolo at si Lola. Papasukin mo. Papakainin, tapos pagkatapos mo, lalabas yung mga magulo, yung mga magulang ng bata, pupunta doon sa kanilang sa lolo ng kanilang mga anak, ibigyan ng sobre, at yung sobre ang mahigit 10,000, 15,000.
Papa, gusto niyong lumabas muna kayo ni nanay. Punta kayo muna ng McDo. Meron kayong gustong bili. Kaya pagbibigay ay sign ng pagkilala. Kung ano yung ibinibigay mo, ganun ang pagkakilala mo sa taong binibigyan mo. Ganun yun. Pag mahal mo ang isang tao, bibigyan mo ng pilipoy. Hindi man hindi. Lalo na kung kilala mo yung isang tao. Tumawa. Dahil sa soberano, karoon ng pagkakataon, naging kapitbahay mo. Niligaluhan mo pa yun, ang ilalagay mo, ang ini-rapper mo pa, ang laman ng shampoo. Kaya isang mapaka-cheap na, di ba hindi? Kasi parang ininsulto mo yun. Pag magbibigay ka doon, alam mo yun, hindi pangkaraniwang tao yun. So, kung ano ibig sabihin, ginawa niya yan ito, ninaaman. Naghandog siya sa ating Panginoon, tanda ng kanyang pagkakilala. Yun po isang bagay kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. Okay, hanggang doon na lang tayo bibig ko ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Kaya kung paano ito, si Mama talaga, ang puso niya talaga pagandahin. Ito, may tinatanong niya ako, kasya ng mga 5,000. Kasya na yun sa sip ko, kasya na yun sa sapatos ko. Kasya na yun dito. Diba? Ano na ba ibig sabihin? Yun ang ano niya. Kasi kung ano yung pagkakilala mo sa Diyos, ganun yun. Eh pag totoo ang ano mo, kaya nakakahiga pag sinasabi natin tayo ang totoo, ito yung parang natin church, parang bahay ng mambukula. Ang sakit kaya. Hindi mo maiwasan sasabihin ng mga tao, ng mga fellowship. Ano ba ang totoo? Kasi nakikita ko ano natin mga. Okay, yun na. Niligong tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Okay. So, Pir, halika, mamuna rito sa pagdito ng pananalapi sa gawain ng Panginoon. Manalangin sa Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa iyong biyaya na iyong ginagawa. Ang dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Lalo na ang nakakakilala, nakakaunawa ng kahalagahan ng iyong gawain ng ilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan o God o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ako'y naniniwala na darating ang panahon, hindi ka kami nilupin. Nakakalimutan ito. Sisigod natin na rin na atin yan. Okay, ulit na natin ang Panginoon ay deliver, praise the Lord, and deliver by His power. I was found by the grace of Satan, and deliver. Praise the Lord. Yes. Amen. Amen. Sabihin mo nga sa kanya, ang gulo naman nila, ay karman daw, ay mamaya, ang kirang tayo, ay piniligan. Hindi mo kinakita na pala, hindi mo alam. Praise God. Okay, lako po tayo sa salita ng aming Panginoon. Salamat sa mga manunod. Hallelujah. Ang sabi ng isang quotation, anonymous ito, pwede sabihin, walang pangalan na pagkakakilanlan. The best inspiration is not to outdo others, but to outdo ourselves. Ang natin nawangin, ang pinakamabuti daw na inspirasyon, hindi yung madaig mo yung iba, kundi yung mapamahalaan mo yung sarili mo. Yun ang ibig sabihin mo. Ang isa sa
ako, kasi ako'y marunong gumawa ng dental technician kasi ako eh. At sa dami nga ng alam ko sa buhay, hindi ko na malaman kung ano yung dapat kong gawin. Pero yung po'y pinakinabangan ko, magiging dental technician, hanggang ngayon, may ginagawa ko. So, alam nyo, isang nakakairitan minsan pag may nagpapagawa. Ang gusto niya, pag nagpagawa sila, sa loob ng kinabukasan ng 2 araw, gawa na agad. Kailan ko mabalikan yan? Kaya sabi ko kay Ma, isa ko sinasabihan ko, pero dito restaurant. Hindi ito parang nagpapaluto ng pansit. Pag pinalista mo ngayon, mamaya babalikan mo na. Sabi ko, depende yan. Tatayan pa namin yan. Dumadaan po yan sa tinatawag na proseso. Kasi pag hindi dumaan sa proseso ang isang bagay, hindi mo masisigurado yung quality niya. Lahat ng bagay po dito sa ibabaw ng mundo, kung gusto mo yung magandang quality, dumadaan po yan sa proseso. Ayan po ba? At ibukas po kayo sa akin sa apat na 2 Kings, chapter 5, verse 9-14. Ito yung pagpapatuloy ng Kapitan Naaman. So, kayo nasabi rito sa 2 Kings, chapter 5, verse 9-14. Praise God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Okay. Sino po nakakita na? 2 Kings chapter 5, beginning verse 9-14. Sa gayon naparoon si Naaman na dala ang kanyang mga kabalyo at ang kanyang mga karo at tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo. At si Eliseo nagsugo sa kanya na nagsasabi, ikaw ay lumaon at maligo sa huldan ng mga pito. At ang iyong laman ay sasauli sa iyo at ikaw ay magiging malinis. Ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi, narito aking inaakalang walang pagsalang lalabasin niya ako. At tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at pagagalaw-galawin ang kanyang kamay sa kinaroonan at mapapawi ang keto. Verse 12, hindi ba ang abanga ng parpar ng mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako makapaliligo sa mga yaon at maging malinis? Sa galing pumihit siya at umalis sa pag-iinit. At ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at nagsipagsalita sa kanya at nagsabi, Ama ko, kung pinapagawa sa inyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gano'n nga kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis. Nang magkagayoy, lumusong siya sa at sumubog makapito sa huldan, ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos, at ang kanyang laman ay nagsauli gaya ng laman ng isang munting baka at siya naging malinis. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon kahit panandali ang manalangin, dakila at tapat na Diyos, samahan mo po ang iyong salita, pahiram mo ng iyong banal na Espiritu, pagpalain mo po ito lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan o God sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Lahat po ng bagay dito sa mundo na ginagalawan natin, inulit ko na kanina pa, sinabi ko, ay dumadaan sa proseso. Yun po, wag natin kalimutan. Hindi po natin pwedeng madaliin ang anumang bagay. Lahat po kailangan ay dumaan sa proseso, kaya napakahalaga po ng tinatawag na pagpuproseso. Kaya nais kong mangusap sa paksang trust in God o trust in God's process. O trust in God's process. Yun po isang malaking katotohanan. Kailangan tanggapin mo ang proseso ng Diyos. Kaya una, nais kong bigyan ng pansin, let's accept that we don't know God's process.
tanggapin mo na hindi mo alam ang proseso ng Diyos. Tanggapin mo. Kaya marami mga tao ayaw ng proseso ng Diyos. Tanggapin natin na ang alam nating proseso ay laging salungat sa proseso ng Diyos. Nakinig natin, sinabi ni Kapitan Naaman, hindi ba mas mainam ang abana at palpat ng mga mabubuting tubig sa Israel? Bakit kailangan ng sa hukad ang maliligo? Kasi ayon sa ilang komentaryo, itong ilog ng hukad, wala nang pinagkaiba sa ilog Pasig. Literal yun. Diba? Parang sinabihan mo isang chief of police, maligo ka sa ilog ng Jordan. Magre-react talaga, hindi ko pwede maligo sa Boracay, sa Dagat. Diba? Parang ganon. Kaya, nag-init ang ulo ni Naaman dahil iba yung pamamaraan niyang proseso. Kaya unang dapat natin maunawaan, tanggapin natin na alam natin proseso ay laging salungat sa proseso ng Diyos. Ang isip kasi lagi natin, mas mabuti ang alam natin mga pamamaraan sa proseso ng Diyos. Aminin mo sa hindi yan ang totoo. Kaya ayaw mo ng proseso ng Diyos. Kaya ayaw mo makikinig. Ang isip kasi lagi natin, mas mabuti ang alam natin pamamaraan. Ang pamantayan kasi natin ay ang proseso ng buhay na nakikita natin sa ibang tao. Yun ang gusto natin. O tingnan mo yung tao niyo. Hindi nakagraduate ng high school yun. Tingnan mo, nagtsakan lang, tingnan mo. Ang ganda na ng buhay ng magulang. O tingnan mo yan. Hindi palasin pa yun. Tumaya lang ng logo, nanalo ng 20 million. Kaya yun minsan, yun ang gusto natin dayahin. Iwanan mo kung ano may ibig kong tubuhin. Dapat kilalanin natin na ang pinakamabuti ay nasa proseso ng Diyos. Kaya nga maraming mga tao ayaw maglingkod sa Panginoon. Dahil para sa kanila, ang pinakamainam na proseso ay ang kanilang pamamaraan. Narito ngayon, si Eliseo o si Naaman, gusto niyang magkaroon ng pagbabago sa buhay niya. Hindi na siya namamatay. Dahil naaagnas ang katawan niya, ganun ang sakit na keto. Hindi na nabubulok yung katawan mo. Buhay ka pa yung nabubulok na ang katawan mo. Yun yung pinakamalalang sakit ng unang panahon. Pinakamatandang sakit. Ngayon, meron siyang pangangailangan sa Panginoon. Pero tingnan natin kung anong inasal niya. Una, ang inasal niya, mas gusto niya, yung proseso niya, isa sa proseso ng Diyos. Pumunta ka sa ilog ng Jordan at lumubog ka ron ng makapito. Nireject niya. Inaakala ko, lalapasin niya ako. Yun ang gusto niyang proseso eh. Kasi vegetarian siya eh. Yun ang gusto niyang proseso. Lalapas siya. Ipataas niya ang kanyang kamay, mananalangin, ipapatong sa ulo ko, at ako'y gagaling. Ba't hindi man lang siya lumabas? At nung lumabas, eh, itong gusbusin na ito. Sino ito? Sige, yung tinutukoy niya. Kaya, paanong proseso ang ipinuro ng Diyos para sa kanya? Bago niya makuha ang gusto niya sa buhay niya. Meron kang gusto sa iyong buhay. Sino dito meron gusto na mangyari sa buhay nila? Lahat tayo, meron tayong kagustuhan na maganap sa buhay natin. Pero dapat mo maunawaan, dadaan ka sa proseso ng Diyos. Kaya nga ang paksahin natin, pagtiwalaan mo ang proseso ng Diyos. Una, kilalanin mo na mayroong tao na magsasalita sa iyo. Kasama yan sa proseso ng Diyos. Kilalanin mo. Minsan yung mga tao kasi ayaw nilang paniwalaan ito. Mahal ito sa langit. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpagutit ka. Ayun, maniniwala ako doon. Di ba? Ganun kasi ang tao, sino lang magsasabi? Tandaan mo, kailangan mong maunawaan kasama sa proseso yan na mayroong mga tao magsasalita sa iyo.
Example, itong sinabi ko kanina, si Eliseo nagsugo ng sugo sa kanya na nagsasabi, ikaw ay yumaon at maligo sa huda na makapito at ang iyong laman ay sasalubin sa iyo at ikaw ay magiging malinis. Hindi si Eliseo ang lumapit, kundi ang lumapit ay yung disciple. Maraming mga tao na hindi nila inu-honor at yung napapakinggan nila dito, kaya paniniwala nila, sino ba yan? Mas mataas pa nga yata edukasyon ko sa tiyan. Kasahin natin 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Ngunit yamang mayroon din gayong ngunit yamang mayroong gayong din espiritu ng pananampalataya na gaya na nasusulat, sumampalataya ako kaya nagsasalita ako. Kami naman din nagsisampalataya kaya kami naman din na nagsasalita. Ano sabi ko? Kailangan pakinggan mo yung mga taong nagsasalita sapagkat naayos ang buhay nila bunga ng pananampalataya. Ay hindi totoo yung sugo lamang ang sasabihin mo nagsasalita. Ang sabi nito, sumampalataya ako kaya nagsasalita ako. At nang sumampalataya ako, pinalaya ako sa kasalanan. Naging maayos ang buhay ko. Kaya kasama sa proseso na dapat kang makinig sa taong sumasampalataya. Basahin pa rin natin, Lucas 10:16. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay tinatakwilan sa akin ng sugo. So, nakita niyo? Kailangan yan ang proseso ng Diyos. Kailangan may taong magsasalita sa iyo. Huwag mong hintayin ang kukulog. At yun ang iintayin mo na sasabihin sa iyo. Ito ang dapat mong gawin. Win. Huwag matigas ang ulo mo. Ano yun? Kinausap ako. Hindi ganun. Kahit pumuti ang uwak, hindi mangyayari ang inaasahan mo yan. Ang proseso ng Panginoon, makinig ka sa tao na sumampalataya sa Panginoon. Minsan, pinalaya ng Panginoon ang isang lalaking poses na tumitira sa sementeryo, nagsimakalaya, ninais niya na sumama sa Panginoon, sukalit hindi pinahintulog ni Jesus. Dahil iba ang proseso niya. Ang kagustuhan ng lalaking pinalaya mula sa pagkaalipin ng masamang espiritu nakatira doon sa sementeryo, sumama sa Panginoon. Pero hindi yun ang nais ng Panginoon dahil iba ang proseso ng Diyos para sa buhay niya. Marcos chapter 5 verse 18-20. At habang lumulungan siya sa daong, ipinamagin sa kanya ng inaalihan ng demonyo na siya ipagsama niya. At hindi niya itinulog sa kanya, kundi sa kanya sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paanong ginawaan ka niya. At siya yumaon ng kanyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaano kadakilang mga bagay ang sa kanya ginawa ni Jesus at nagtatang lahat ng mga tao. Kasama sa proseso ng Panginoon na ang Decapolis ay kailangan makinig sa graduate ng sementeryo. Ano ba yun? Hindi siya ito bago. Graduate lang siya ng sementeryo. Nagtapos siya sa sementeryo. Ibig sabihin na malaya lang siya sa sementeryo. Pero itong taong ito ang ginamit ng Panginoon para iproseso ang bayan ng Decapolis. Hindi totoo yung Doctor of Divinity. Hindi totoo na sila lang ang kailangan. Ang sabi ng Panginoon, ang mga sumampalataya ako, kaya nagsasalita ako. At dapat mo yung pakinggan dahil yan ang proseso ng Diyos. Pwede na pala yung graduate ka sa inuman? Pwede na yan. Pwede ka gamitin ng Panginoon. Yan ang proseso ng Panginoon. Makikinig ka sa napakababang uri ng tao. Papakinggan mo dahil yan ang proseso ng Panginoon. Pangalawa, kasama sa proseso na uutusan ka o tutulungan ka. Sina Ana, nag-init
pagtsatsa ng propeta. Basahin mo ulit. Ngunit si Naaman ay nag-inom at umalis at nagsabi, narito aking inaakala walang pagsanang lalabasin niya ako. At tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos, padadalaw-dalawin ang kanyang kamay, sa pinaruroonan mapapawi ang keto. Hindi pa mabalat ang parta ng nahilog sa damas ko'y mainam, sa lahat ng tubig sa Israel, hindi ba ako makapapaligo sa mga yaon at magiging malinis? Sa gayon pumigit siya at umalis sa pag-iinit. Kailangan matuto kang sumunod. Tanggapin mo, proseso ng Diyos yan na matuto kang tumanggap na sumunod. Tanggapin mo kailangan kang maturuan. Ang isang bagay na sumisira ng proseso ng Diyos ay yung mga tao untouchable. Hindi maturuan. Kung hindi ka marunong turuan, huwag kang umasa na mayroon kang kinabukasan. Walang untouchable sa kaharian ng Diyos. Amen. Nadadaan sa tinatawag na proseso. Pangatlo, kasama sa proseso ng pakikinig. Ayaw makinig niya rin. Kung hindi siya nakinig sa kawal niya, ang nagmakaawa yung kawal niya. Mano, Panginoon, kung yun ang nagustuhan ng propeta ng Diyos, bakit hindi mo sundin? Ako ang ibig sabihin, paalis na sila eh. Okay, pakaka tayo. Sinayang lang ng tao niya ang ating paglalakbay. Yung pinapakita ko, dahil tinuturuan siya ng Diyos, huwag kang masyadong mayabang. Kailangan matuto kang makinig. Kaya kasama sa proseso ang makikinig. Tatanungin ko kayo, anong kinakawa na ang kasalanan na nagawa ng tao dito sa lupa? Ang mga sagot, ikakain ko sa Jollibee. Dahil Father's Day naman ngayon. Pero siya ang babayad. Sabi ko, ikakain ko lang. Anong pinakamatanda na kasalanan? Ha? Ano? Ha? Pagpatay? Para din ako baba, sagutin ko na. Dahil nakaka 16 minutes na agad ako rito sa unahan. Ang pinakakanunahang kasalanan na nagawa ng tao dito sa lupa, ang kanunahang kasalanan ng tao ito, pakinggan mo, ay ang ihiwalay ang kanyang tenga sa pakikinig. Genesis chapter 3. Inihiwalay ni Adan at ni Eva ang kanilang tenga sa tinig ng Diyos at nakinig kay sa ahas. Ano ba yan? Napakaganda ng layunin ng Diyos sa unang tao kina Adan at Eva. Ang proseso lamang, huwag kayong kakain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Inihiwalay ng unang mag-asawa ang kanilang tenga sa pakikinig sa tinig ng Diyos. Ayaw nila lang makinig sa tinig ng Diyos dahil para sa kanila, mas maganda ang proseso ng ahas. Ang daming bawal sa Diyos. Huwag kang kakain ito, huwag kang kakain ng ganun. Kaya anong nangyari? Inihiwalay nila ang kanilang pakikinig sa Diyos at pakikinig sa ahas. Bakit? Dahil nagustuhan nila ang proseso ng kasinungalingan ng ahas. Sa paniniwala nila sila magiging Diyos ng kanilang sarili. Diba sabi nun, nagsisinungaling sa iyo ang Diyos dahil oras na kumain ka na magiging Diyos kayo. Totoo naman nun, magiging Diyos ka ng sarili mo. Ikaw na masusunod sa iyo, ikaw magdidesisyon, pamamaraan mo ang iyong kairali, kaya Diyos ka ng sarili mo. At yun ang gustong-gusto ng mag-asawa. At sa aminin mo at hindi, yan din ang gustong-gusto mo. Ikaw ang Diyos ng iyong sarili. Sarili mo ang laging masusunod, di ang iba. Kaya minsan ayaw mo pinagsasalitaan ka. At sinabi mo magkatupid ka. Hindi nakikialam sa mundo. Anong pakimot? Sandong helpo. Inggit tarang. Kasi ikaw nakakalbo.
ang tinig ng Diyos, inihiwalay niya ang tenga nila sa tinig ng Diyos. Alam mo ang dahilan? Wawala ito sa camera eh. Anong dahilan? Para sa kanila, pangit ang proseso ng Diyos. Pero doon sa ahas, para sa kanila, kahit ng pangit ng ahas, kahit anong kakadiri, sino dito nidiri sa ahas? Magkakadiri ang ahas. Yung bakit pinag-aalaga ng ahas? Pero tulad ng kakadiri ang ahas, isas ang ahas sa hayop na sinumpa ng Diyos. Pinaalagaan ng tao. Alam mo, bakit nagustuhan nila yung tinig ng ahas? Kasi pabor sa kanila. Kaya para sa kanila, mas maganda yung proseso ng ahas kaysa sa proseso na ipinapakita ni Pastor. Di ba? Isa pang bagay, kasama rin sa proseso ang pagsunod. Kung hindi sumunod sina Ama, tapos ang kabanata. Alam ko, mahirap na sumunod. Subalit kung mapapansin mo, sa pinag-uutos ng lingkod ng Panginoon, kasama yung pangako. Ano sabi? Lumubog kang 7 beses at ang balat mo ay babalik sa dati. Yung pangako. Ang tingnan nyo yung pangako. Ano ibig sabihin nito? Ang pagsunod ang magbabalik ng bagay na nawawala sa iyo. Maraming nawala sa akin. Ang kasalanan, ang karamdaman, ay nag-aalis ng napakaraming bagay sa buhay natin, hindi lang natin alam. Pero ang pagsunod naman ang nagbabalik. Kaya yung kinis ng balat ni Naaman bumalik sa dati. Pagsunod ang pwedeng magbalik ng magandang buhay mo, ng maayos mong buhay. Pangalawa, you must submit to God's process. Kailangan mo mag-submit. Hindi mo po pwede makuha yung blessing. Gusto lang natin kasi sa Diyos yung blessing. Ayaw mo ng proseso ng Diyos. Diba? Sino gusto ng pagpapala? Noong panahon ng pandemic, ang dami nagbigay ng si chairman nagbigay ng ayuda, pero marami hindi pumila. Diba? Kasi ayaw nila ng proseso. Ang gusto lang nila yung ayuda. Diba? Ang haba naman ng pila. Wala ako na. Sabihin pa nila, hirap na hirap ako. Pero gusto nila yung ayuda. Pero minsan karami ang mga tao, gusto nila yung ayuda, ayaw nila nung proseso. Tanggapin mo, you must submit to God's process. Una, under the water. Ano ibig sabihin? Under the water, ilubog mo ang iyong pagkatao ng buhok. 7 beses. 7 beses, 7 times. May ibig sabihin po yun. Una, kung ibabasa nyo sa Bible, ang tubig ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Ephesians chapter 5 verse 26. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Kaya natin, ito yung ginawa ni Jesus. Nagpailalim siya sa tubig. Ginawa niya yun dahil yun ang kalooban, yun ang proseso. Matthew chapter 3 verse 13 to 15, na mapalay ng talong si Jesus mula sa Galilea, lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ipautismuhan niya. Tatapag ibig siya sansalain ni Juan at nagsasabi, kailangan po na kung iyong bautismuhan, ibig sabihin ni Juan, kailangan akong itumubo sa tubig at ikaw na paglito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa ating ang pagganap ng buong proseso. Katwiran po ang nakalagay, pero ang totoo niyan, kahit tulad yan ng salitang proseso. Sapagkat yan ang proseso para sa atin, na magagayo'y pinayagan niya siya. Ito ang proseso, kailangan lahat ng sangkap ng ating katawan ilulubog sa tubig o mapapailalim ng tubig. So, ano ibig sabihin? Kung ang tubig ay ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, dapat ang nangingibabaw sa pagkatao mo'y salita ng Diyos. Dapat nakalubog ang buong pagkatao mo sa salita ng Diyos. Dapat ang nagmamanipulate sa iyo, ang nakaka-overcome sa iyo,
magdamag na nabigils. Anong nangingibabaw sa iyo? Yun ang proseso. Ang lahat ng bagay, tandaan mo, nililinis ng salita ng Diyos. Hindi magiging malinis ang pagkatao mo hanggat hindi nangingibabaw sa katauhan mo ang salita ng Diyos. Kaya kailangan talaga ilumog. Hindi dapat nakauntaw ang buhok. Lumubog. Yung sabi ni Eliseo, ilumog mo, ibig sabihin, nangingibabaw sa iyo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nasa ilalim ka eh. Yun ang ibig sabihin nun. At ang sabi ni Jesus, yun ang proseso. Si Jesus na yan ha. Nagpailalim siya sa tubig. Ibig sabihin nun, mangibabaw sa Kanya ang utos ng Kanyang Ama na tutubusin niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Yun ang ibig sabihin na kay Juan. Kaya ganyan ang buhay ng tao. Yan ang huwag mong kalilimutan. Kaya kailangan nakalumog ka, kaya kailangan nagbabatag ka. Ano nangingibabaw sa iyo? Ikaw nakakaalam nun. Hanggang ang salita ng Diyos sa iyo. Hanggang dito lang, kasakong, napakadaling ipagpag niyan. Anong ipunas niyan? Buong pagkatao mo dapat nakalubog sa salita ng Diyos. Dahil nasabi ni Pablo, ang salita ng Diyos ang siyang maglilinis ng buhay mo. Yun ang proseso. Pero napakaraming tao ayaw ng kanyang proseso. Ang gusto nila yung proseso na nakikita nila sa sarili. Ang buhay dinadaan. Ang pagkain minamahal. Kaya pati kami sa Senado, ganun din. Matas-pundas ko ng attitude. Kaya nasisiraan ka rin. Nakuha niyo ba? Tao sinahangaan ng tao. Yun ang proseso para sa kanya. Bigyan din natin yung salitang repeatedly. Itong beses. Ibig sabihin ko yan. Pangalawang proseso, ibig ginagawa ng paulit-ulit. Kaya ang pananampalataya ko hindi po praktikin. Hindi yung titikman mo lang isang buwan. Titikman mo lang 6 na buwan. Pagkatapos, abay, Kuya Bochi, repeatedly. Yung nasabi nito. Kaya pangalawang proseso, hindi ginagawa ng paulit-ulit. Bakit kailangan may bilang ang pagsunod? Makikita natin sa Bible, ang Diyos ay nalulunod sa paulit-ulit na bagay na ating ginagawa. At malikang ulitin mo ang isang bagay, ang Diyos ay hindi kailanman malulugod. Ako tuwa ako sa ako pag paulit-ulit ang ginagawa. Kahit minsan, Grandma, paulit-ulit yun. Ano nakakatawa? Yummy ice cream, yummy. Nakakatawa. Kasahin ulit natin. Yung sinabi rito sa 2 Kings chapter 13, verse 18 to 19. Makikita nyo rito ang karakter ng tao. 2 Kings chapter 13, hindi yung mamamatay na si Eliseo. 2 Kings chapter 13. Kaya ang proseso talaga ni Eliseo, paulit-ulit dapat. Dahil mahimang ulit-ulitin mo, hindi kalulutan ng Diyos. At kanya sinabi, tanglan mo ang mapana at tinanglan niya ang mga yaon. At sinabi niya sa hari sa Israel, lumampas ka sa lupa. Kasi lumampas ng makatlo at tumigil. Alam mo bakit? Kasi yun ang karakter ng tao. Ayaw niya ng paulit-ulit. Yan? Ugas ka ng pinggan. Ugas pa lang din niya. Bakit ako niya na mag-ugas? Di ba? Ayaw ang tao ng paulit-ulit.
Lalo na dito sa bahay, ako, ayaw lang paulit-ulit. Samantala, hindi nila naiisip, saan ba nag-uumpisa ang gawain ng Diyos? Kami ang gawain ng Diyos. Pag nawala kami, walang gawain ng Diyos. Pero namin mga tao, ang sama-sama na loob na gumawa. Paano mo mapagmimura ng Diyos? Hindi mo ba siya nakikita? Samantalang kami yung ginagamit ng Diyos. Pero yung mga anak ko, ang sama-sama ng loob at maghuhugas ng pinggan. Tama niyo na? Ano kung magagawang mahalin ng Diyos, hindi mo man nakikita, kami na nagsisimula at nagsasagawa ng gawain ng Diyos? Hindi mo magawang matulungan? Ang sama-sama ng loob? Ituloy natin. Verse 19, 2 Kings, chapter 13, verse 19. Ito sabi, at ang lalaki ng Diyos ay nag-init sa kanya at nagsabi, malapit sana na iyong mangkasing makalima o makaanin. Sinaktan mo nga sana ang Syria hanggang sa iyong nalikod. Kaya ngayon sasaktan mo ang Syria na makatlo lamang. Hindi ka lubos na makakalala kung hindi ka marunong magpaulit-ulit. Kaya may mga tao, 3 buwan lang lumalo, 6 na buwan, kaya yun, makalaya yung ilang bahagi ng buhay niya. Pero pagkatapos mo, hindi siya lubusan na kalaya. Dahil ayaw niyang ulit-ulitin ang mga bagay na nakakalulog sa Diyos. Ang kahinaan ng tao ay ang paulit-ulit, subalit ang kaluguran ng Diyos ay ang mga bagay na ginagawa ng paulit-ulit. Another example, Lucas chapter 18, verse 3-7. At sa bayang niya ay may isang babaeng bao, sinatanong madalas sa kanya, kasi di mo parang siyang madalas sa kanya, na sinasabi, iganti mo ako sa aking kalit. At may ilang panahon na siyang tumatanggi. Datapot pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at inagpipitatagan sa tao, gayon man, kasi hindi sinabi gayon man, sapagkat naliligalig ako sa baong ito, ay igaganti ko siya. Baka niya ako magabagay ng kapatid ko. Nakikita mo dyan ang kahinaan ng tao, ayaw niya ng mga taong makuulit. Ayaw niya ng paulit-ulit. Ganyan ang tao. Pero pansinin natin, nalugod ang Diyos sa kanya, kaya hindi sa sumuko na magpabalik-balik sa likong muko para iganti yung kaso niya. Kaya ano sabi ng Panginoon? At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong muko. Hindi ba kayo gaganti ng Diyos ang kanyang mahirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi at sa iyong pagpapahinuhod sa kanila? Another example, Acts chapter 10, verse 2. Isang taong masipag sa kamanalan, si Cornelio yan. Isang taong masipag sa kamanalan at natatakutin sa Diyos, siya at ang buong sambahayan ay naglilimos ng marami sa mga tao. At laging nananalangin sa Diyos, yung salitang laging nananalangin araw-araw yun, paulit-ulit sa buhay niya. A devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and pray to God always. Ano sabi doon? Dahil paulit-ulit niya yung ginagawa, ang sabi doon ng kanyang ginagawa ay nakaabot sa langit at nagmistulang masarap na amoy sa trono ng Diyos. Malibang ulit-ulitin mong isang bagay, kasama sa proseso yan, hindi mo makukuha ang puso ng Diyos. Yan ginawa niya yung naaman, inulit-ulit na talaga. Matthew 18:21-22. Matthew 18:21-22 na magkagayon lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya aking magkakawarin hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang makapito, kundi hanggang sa makapitong pito.
patunay na nalulugod ang Diyos kapag pinuulit-ulit mong isang bagay. Ako, kahit ako nalulugod ako, pag paulit-ulit mong ginagawang magwalis at pumunta dito sa church para mag-inis. Pero pagka nakikita ko paulit-ulit kang nakaupo at nagkikinis, walang taong nalulugod sa iyo. At yung panghuli, ano sabi ron? Tinapos niya. Tapusin mo. Yung ikapito, paglubog niya, yung ikapito, yung pinaka-final doon paglabas niya, habang bumabagsak yung tubig, lumalabas yung utis na kasing tinis ng utis ni Jacob. Yan sabi ron ng utis ng bata. Ang muli, dito na ako magtatapos, everything good is the result of a process. Huwag niyo kong kalilimutan niya. Hindi ka makakawag, hindi maaayos ang buhay mo, hindi ka makakakuha ng blessing mula sa Diyos kung hindi ka dadaan sa proseso. Yung po ang huwag po natin kalimutan. Hindi ka pwedeng tumanggap ng anumang mabuting bagay na hindi ka dadaan sa proseso. Ang kasalan sa kanan ng Galilea. Diba? Ano sabi doon? Namanhik si Maria. Wala na tayong anak. Ano sabi ni Jesus? Babae, tumahimik ka. Bakit sinabi ni Jesus yun? Dahil ang proseso, kailangan maubos muna yung papaya na kinalalagyan ng alak. Iniintay muna maubos. Nakita na ni Maria, 1/4 na yung nakitira. Kaya ano sabi niya? Jesus, anak, maubos na yung alak, napapahiya na kakasal. Ang ikinakasal, ano para sabi ng Panginoon, huwag mo mong pakialaman, babae. Kailangan ay naaayon sa proseso. Kailangan maubos muna masahit hanggang ilalim yung alak. Alam mo bakit? Dahil lalagyan niya yun ng tubig. Ayaw na nung natitirang natak na ako yung pwede sabihin. Yun ang proseso. Kung gusto mo makita ang pagpapala ng Diyos, linisin mo lahat muna ang katawan mo. At sa bago kasalinan ng Panginoon ng kanyang himala, ng kanyang biyaya. Hanggang pinakikita si Jesus na alak, hindi siya pumagala. Pero makita niya, itinuwakit na yung kapayan, sa kanya sinabi, punuin niyo ng tubig. Ayaw ng Panginoon na maghahalo ang masama at ang mabuti. Kaya walang compromising sa gawain ng Diyos. Ang Diyos hindi pumapabor sa compromising. Ang buhay ni Jose na anak ni Jacob, alam natin, mababanggit ko lang ito dito, pangalan ko lang nakaraan. Lahat ng kasuotan sinuot ni Jacob. Kasuotan ng pagiging alipin, kasuotan ng pagiging bilanggo. Bakit kailangan daanan niyo? Bakit kailangan pa siya makulong? Sa dami ng kanyang katapatan, paninindigan sa pananampalataya ng Diyos, bakit kailangan mangyari kay Magano? Bakit kailangan pa siya itapon at ipagbili ng kanyang mga kapatid? Ang dahilan, kasama yan sa proseso. Dahil ang proseso ang humuhubog ng puso ng tao. Kaya huwag kang magmamadali. Huwag kang magmamadali. Tandaan ka sa proseso. Kung walang shortcut sa paglilingkod sa Diyos. Minsan, umiling kay Jesus, si Juan, sina Juan at Santiago, mga anak ni Zebedeo na sila makaupo sa tabi ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Ang hinihingi ng dalawang magkapatid ay mabuting bagay. Subalit tingnan natin ang tugon ng Panginoon. Mark chapter 10, verse 35 to 39, at nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, ang mga anak ni Zebedeo, na kasama niya nagsipagsabi, Guro, ibig namin iyong gawin sa amin ang anumang amin hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, anong ibig ninyo sa inyo yung aking gawin? At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na makakaupo kami, ang isa sa iyong kanan at isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian.
Ganda nga naman yun. Siyang kanang kamay at yung sa ikalawang kamay. Si Santiago yan at saka si Juan. Kaya ano sabi ng Panginoon? Dapat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong iniinig. Makakainom baga kayo sa sarong aking iniinuman. Ibig sabihin nun, pwede nyo bang pagdaanan ng proseso ang aking pagdadaanan? Yan ang ibig sabihin nun. Makakainom baga kayo sa sarong aking iinuman o mga bautismuhan, sa bautismo na ibabautismo sa akin. At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, na sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na bautismo sa akin ay bautismuhan kayo. Kaya si Santiago ay ibinako rin sa ibabaw ng krus. At sinabi niya, kaya niya eh. Kaya bago ka makaupo sa kaluwalhatian, bago ka magkaroon ng rank, kailangan dumaan ka sa proseso. Hindi ko na siguro dapat ulitin kung ano yung mga proseso. Pinabi ko ng isa-isa. Buong katakutan mo dapat nakalubog sa salita ng Diyos. Nais mong ibalik ang mga bagay na wala sa iyo. Faith is a process of the good things. Yan po ang tandaan natin. Ang pananampalataya, hindi lang yung tinitignan. Ipinaprocess niya. Dadaan ka sa process. Hindi totoo yung sinasabi ng pananampalataya lang, ligtas na. Hindi na nagsasabi niya, INC. Palino ba mo? Pananampalataya lang? Hindi naman niya kaya maiwanan kung ano yung pananampalataya. Hindi nga nila maiwanan ng sigarilyo. Di ba? Process ng pananampalataya mo yung pagpuprocess. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya mag-usap ako sa isang simple payak na pag-usap, trust in God. O trust in God's process. Anong pagtitiwalaan mo? Sarili mong proseso o ang proseso ng Diyos. Walang pangako sa proseso ng sanlibutan. Pero ang pangako ay nasa proseso ng Diyos. At babalik ang iyong balat katulad ng isang sanggol. Pagpapala yun, ibig sabihin mamamatay na si Naaman pero na-extend yung buhay niya. Muli siyang naging isang sanggol. Muling nagpatuloy yung buhay niya. So ito yung dapat natin maunawaan. Kaya sa oras na ito, yung po natin mga ulo, nag-usap ako sa isang simple at payak siya pag-usap. Trust in God's process. Dito ka magtitiwala. Anong pagtitiwalaan mo? Ang proseso na nakikita mo sa sanlibutan? Ang takbo ng sanlibutan? Ang prosesong gusto mo? Ang prosesong gusto ng ahas sa mag-asawang si Adan at si Eva? Yung ikaw ang masusunod? Anong proseso na gusto natin sa ating buhay? Lahat po tayo tumayo. Aawitan natin ang Panginoong Jesus.
kung hindi ka magtitiwala sa proseso ng Diyos. Saan ka magtitiwala? Sa proseso ng ahas? Ikaw ang magiging Diyos ng iyong sarili. Kaya sa oras na ito, iniiwan sa iyo ng Panginoon ang pagpapasya. Wala po ako nakita na taong nagtuwala sa proseso ng Diyos na binabayaan ng Panginoon. Ako, na ng aming sambahayan, hanggang ngayon nagtitiwala sa proseso ng Diyos. At dinadaanan namin lahat. Nagpahayag dito, minsan ng Panginoon, sinabi niya, marami pa kayong pagdaraanan. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo iiwanan na hindi ko tinutupad ang ipinangako ko sa inyo. Kaya ang dami yung pinataanan dito. Naranasan ko, halos na lang kami na lang lahat, kami na lang ang aking pamilya. Ang narito. Ang mga anak. Iniwan ako napakarami. Iniwan ako ng kapatid ko. Pati yung aking isang anak, lumayo sa akin. Ayaw maipon sa akin. Pero salamat sa Panginoon. Unti-unti na naunawaan ngayon ang proseso ng Diyos. Ito dapat natin maunawaan. Pero sabi dito, dahil may kanya-kanyang proseso ang Diyos sa ating buhay. At isang bagay huwag mong kalilimutan. Kailangan nakalubog ka, hindi sa sanlibutan. Kailangan nakalubog ka. At 7 beses mo lang inulubog. Sa grade yung salita kong 7 times ay sabi ko, pinakasundulan. Kaya tayo merong 7 days sa loob ng isang linggo. Yun yung pinakasundulan. Ibig sabihin mo, yung 7 araw o 7 beses, tapusin mo hanggang dulo. Yun ang ibig sabihin mo. Tingnan mo ang nota. Ang nota po'y mayroong 7. Ang musika po'y mayroong 7 nota. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Kasunod nun doon na ulit. Wala ka nang piliin ang daan. Kaya sa tribo mo, salita yung ibig sabihin ng 7 times ay sundulan. Gawin mo yung pinakasundulan, yung pinakaulok, yung pinaka-peak, yung pinaka-top. Gagawin mo at sa dulo mo, nandun ang himala ng Diyos. Lahat ng bagay na nawala sa iyo, ipapalit ng Panginoon. Mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sa oras nito, ako po ba, kung saan naman tayo, magpapakasakali mo na ako na mayroong mga tao na hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, may kailangang proseso. Lahat ng tao ay may proseso ginagawa. Kaya kung sa oras na ito, di mo pa natatanggap ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo. Pangungunahan kita ng isang manalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ulitin mo ang mga salita ito. Dakilang Diyos, inaamin ko po na ako'y nagkasala. At tiwala ko sa aking sariling karunungan, sa aking sariling kaalaman. Pero inaamin ko po, magulo ang resulta sa buhay. Kaya sa oras na ito, nagpasya ako, natanggapin ka bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Hinihingi ko rin, pumasok ka sa aking puso. Inaanyayahan kong pumasok at dahilan mo ako ng aking buhay. Isulat ko rin ang aming pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagpapalit, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.
At sa oras nito, bubuksan ko ang altar. Sa mga nasa ulan, hindi ka humanap ng lugar na pwede mong panalangin na. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Magtiwala ka sa proseso ng Diyos. Ang dahilan kung bakit may kamatayan sa buhay ng tao, dahil ang unang pamilya ang pinagtiwalaan ay ang proseso ng ahas. Kaya dumating ang kamatayan sa buhay ng tao. Kaya maraming napapahamak. Maraming na naging miserable ang buhay nila. Dahil ang pinagtitiwalaan nila ay ang proseso ng karunungan ng sanlibutan. Magtiwala ka sa proseso ng Diyos. Dahil sa proseso ng Diyos nakakamit ng pangako niya. Mayroong pagpapala sa buhay ng tao. Yes, Lord of God, hallelujah. Lord of God, ang mga bagay na hindi mo kayang gawin. God, ikaw ang gumawa ng ilang Diyos. Lord of God, hindi mo ka Panginoon ka, manusap ka sa iyong mga anak. God, of God, encouragement, kalakasan sa puso niya. Lord, tulungan mo, manusap ka sa Panginoon. Mga bagay na hindi mo kayang gawin, manusap ikaw ang manusap sa puso niya. Lord of God, in Jesus' name. Lord, manusap ka sa buhay nila. Lord, tulungan mo ka. Lord, bigyan mo pa siya ng malawak na pananampalataya at pagkaunawa sa iyong salita. Mangusap ka sa buhay ng dakilang Diyos. Lord of God, magpalayo ang iyong anak. Mangusap ka sa buhay na. Lord of God, i-bless mo po siya ng dakilang Diyos. Lord, magpalayo mo ang pag-asawang ito. Mangusap ka sa kanilang buhay. Lord, ilusin mo po siya. Buksan mo ang kanilang puso at pagkaunawa at pananampalataya sa kanilang buhay. Lord of God, in the name of Jesus, akin ang sinasawata ang kawalan ng pananampalataya at pagkaunawa sa pananalig mo, Jesus, in Jesus' name. Lord of God, hallelujah. Oh, tulungan mo ang salangin mo na pusa ka sa kanya. Ikaw ang may likha sa kanya. Hindi mo alam kung anong plano mo sa buhay. Pero kung pinaniniwala, binigyan mo siya ng buhay dahil may plano ka sa buhay. Mamusap ka sa buhay na yes, Lord of God. In Jesus' name. Kakain mo kayo. Praise the name of Jesus. Kami ka namin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Ganito ang sinabi niya, the process is the foundation of success. Trust it, embrace it, and let it guide you toward greatness. Ewan ko kung bakit niya nasabi ito. Proseso daw ang pinakapundasyon ng pagkakagumpay. Kaya dapat ito itong magtiwalaan, yakapin, at maging gawin mong guide para sa iyo papunta sa batiding nakita. God bless you sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Yes, nasa po tayo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Happy Father's Day.
sustain. Ayan. Okay, basta amin. Summer na ako eh. Pagka-uwi ko. Ayun, ayun, gusto niya yung mukha ko nagja-jogging. Gusto niya na ako sumama. Jogging tayo. Gusto niya na ako. Jogging, magkangin na ako. Gusto niya naman ako. Gusto niya ka natin. Ay, ano naman? Ito, walang patahin to. Ay, ito yung finish.